Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 10, ang unang Kristiyanong martir. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 6 versikulos 5 hanggang 15, 7. Si Esteban, ang nangunguna sa 7 diakono, ay isang taong may malalim na kabanalan at malawak na pananampalataya. Bagaman isang Hudyo sa kapanganakan, nagsasalita siya ng wikang Grigo at pamilyar sa mga kaugalian at asal ng mga Grigo. Kaya nga nakahanap siya ng pagkakataon na ipangaral ang ebanghelyo sa mga sinagoga ng mga Judeong Grigo. Napaka-aktibo niya sa gawain ni Kristo at buong tapang na ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Ang mga natutong rabay at mga doktor ng batas ay nakipag-usap sa kanya sa publiko, na may kumpiyansang umaasa sa isang madaling tagumpay. Ngunit, hindi nila nalabanan ang karunungan at ang espiritong ginamit niya. Hindi lamang siya nagsalita sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ngunit malinaw na siya ay isang estudyante ng mga propesya at natuto sa lahat ng bagay ng batas. Mahusay niyang ipinagtanggol ang mga katotohanang itinaguyod niya at lubusang natalo ang kanyang mga kalaban. Sa kanya ay natupad ang pangako, ilagay nga sa inyong mga puso, na huwag magbulay-bialay kung ano ang inyong isasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng bibig at karunungan, na hindi masasalungat o malalabanan man ng lahat ng inyong mga kalaban. Lucas Kapitulo 21 versikulo 14-15. Nang makita ng mga saserdote at mga pinuno ang kapangyarihang kasama sa pangangaral ni Esteban, sila ay napuno ng mapait na puot. Sa halip na magbigay ng ebidensya na ipinakita niya, determinado silang patahimikin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Sa ilang pagkakataon, sinuhulan nila ang mga awtoridad ng Roma na dumaan ng walang komento kung saan kinuha ng mga Hudyo ang batas sa kanilang sariling mga kamay at nilitis, hinatulan, at pinatay ang mga bilanggo alinsunod sa kanilang pambansang kaugalian. Ang mga kaaway ni Esteban ay hindi nag-alinlangan na muli nilang ipagpatuloy ang gayong landas ng walang panganib sa kanilang sarili. Determinado silang ipagsapalaran ng mga kahihinatnan at sa gayon ay kinuha si Esteban at dinala siya sa konseho ng Sanhedrin para sa paglilitis. Ang mga natutuhang Hudyo mula sa mga nakapaligid na bansa ay ipinatawag para sa layuning pabulaanan ang mga argumento ng bilanggo. Si Saul ng Tarsus ay naruroon at nangunguna laban kay Esteban. Dinala niya ang bigat ng kahusayan sa pagsasalita at ang loika ng mga rabay upang dalhin sa kaso, upang kumbensihin ang mga tao na si Esteban ay nangangaral ng mapanlinlang at mapanganib na mga doktrina, ngunit kay Esteban ay nakilala niya ang isang may ganap na pagkaunawa sa layunin ng Diyos sa pagpapalaganap ng ebanghelyo sa ibang mga bansa. Dahil ang mga saserdote at mga pinuno ay hindi makapanag laban sa malinaw, mahinahon na karunungan ni Esteban, nagpasya silang gumawa ng isang halimbawa tungkol sa kanya, at habang sa gayon ay binibigyang kasiyahan ang kanilang mapaghiganting puot, pinipigilan nila ang iba, sa pamamagitan ng takot, na tanggapin ang kanyang paniniwala. Ang mga saksi ay inupahan upang magbigay ng maling patuto na narinig nila siyang nagsasalita ng mga kalapastanganan laban sa templo at sa batas. Narinig naming sinabi niya, ang pahayag ng mga saksing ito, na itong si Jesus na taga Nazareth ay wawasakin ang dakong ito, at babaguhin ang mga kaugaliang ibinigay sa atin ni Moises. Habang si Esteban ay nakatayo ng harapan sa kanyang mga hukom upang sagutin ang paratang ng kalapastanganan, isang banal na ningning ang sumilay sa kanyang mukha, at, lahat ng nakaupo sa konseho, na tumitingin sa kanya, ay nakita ang kanyang mukha na parang mukha ng isang anghel. Marami sa mga nakakita sa liwanag na ito ay nanginginig at nagkatikip ang kanilang mga mukha, ngunit ang matigas ang ulo na kawalan ng pananampalataya at pagtatangi ng mga pinuno ay hindi natitinag. Nang tanungin si Stephen tungkol sa katotohanan ng mga paratang laban sa kanya, sinimulan niya ang kanyang depensa sa isang malinaw at nakagigimbal na boses, na umalangaw sa bulwagan ng konseho. Sa mga salita na nagpabigla sa kapulungan, nagpatuloy siya sa pag-eensayo sa kasaysayan ng piniling bayan ng Diyos. Nagpakita siya ng lubusang kaalaman sa ekonomiya ng mga Hudyo at ang espiritual na interpretasyon nito na ipinakita na ngayon sa pamamagitan ni Kristo. Inulit niya ang mga salita ni Moises na naghulat tungkol sa Mesiyas, ang Panginoon ninyong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propeta mula sa inyong mga kapatid, na gaya ko, siya ang inyong maririnig. Nilinaw niya ang kanyang sariling katapatan sa Diyos at sa pananampalatayang Hudyo, habang ipinakita niya na ang batas kung saan ang mga Hudyo ay nagtiwala para sa kaligtasan ay hindi nakapagligtas sa Israel mula sa idolatria. Iniugnay niya si Jesu Kristo sa lahat ng kasaysayan ng mga Hudyo.
Tinukoy niya ang pagtatayo ng templo ni Solomon, at ang mga salita ni na Solomon at Isaias, gayunman ang kataas-taasan ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay, gaya ng sabi ng propeta, ang langit ang aking trono, at ang lupa ang aking tantungan, anong bahay ang itatayo ninyo sa akin? Sabi ng Panginoon, o ano ang dako ng aking kapahingahan? Hindi ba ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? Nang dumating si Esteban sa puntong ito, nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao. Nang iugnay niya si Kristo sa mga propesya at magsalita tulad ng ginawa niya tungkol sa templo, ang pari, na nagpapanggap na natakot, ay hinapak ang kanyang damit. Para kay Stephen ang pagkilos na ito ay isang hudyat na ang kanyang boses ay malapit ng patahimikin magpakailanman. Nakita niya ang pagtutol na sumalubong sa kanyang mga salita at alam niyang nagbibigay siya ng kanyang huling patuto. Bagamat sa kalagitnaan ng kanyang sermon, bigla niya itong tinapos. Biglang humiwalay sa landas ng kasaysayan na kanyang sinusundan, at bumaling sa kanyang galit na mga hukom. Sumigaw siya, kayong mga matitigas ang ulo at hindi tuli sa puso at tainga, lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo, gaya ng ginawa ng inyong mga magulang, gayon din ang ginagawa ninyo, kayo. Alin sa mga propeta ang hindi pinag-yusig ng inyong mga ninuno? At kanilang pinatay ang mga nagpahayag noon ng pagdating ng isang matuwid, na ngayon ay naging mga tagapagkanulo at mga mamamatay tao kayo, na nagsitanggap ng kautusan sa pamamagitan ng disposisyon ng mga anghel, at hindi ninyo iningatan. Dahil dito, galit ang mga pari at pinuno, na kumikilos na higit na parang mga hayop na mandaragit kaysa mga tao, sinugod nila si Esteban, nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Sa malupit na mukha tungkol sa kanya nabasa ng bilanggo ang kanyang kapalaran, ngunit hindi siya nagpatinag. Para sa kanya ang takot sa kamatayan ay nawala. Para sa kanya ang galit na mga pari at ang nasa sabik na nagkakagulong mga tao ay walang takot. Nawala sa kanyang paningin ang eksenang nasa harapan niya. Sa kanya ay nakaawang ang mga pintuan ng langit, at, tumingin siya sa loob, nakita niya ang kaluwalhatian ng mga looban ng Diyos, at si Kristo, na parang kababangon pa lamang mula sa kanyang trono, na nakatayong handang umalalay sa kanyang lingkod. Sa mga salita ng pagtatagumpay ay napabulala si Esteban, narito, nakikita kong nabuksan ang langit, at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanan ng Diyos. Habang inilarawan niya ang maluwalhating tanawin na pinagmamasdan ng kanyang mga mata, ito ay higit pa sa kayang tiisin ng kanyang mga manguusig. Itinigil nila ang kanilang mga tainga, upang huwag nilang marinig ang kanyang mga salita, at magbigkas ng malakas na mga hiyaw, sila ay buong galit na tumakbo sa kanya ng magkakaisa, at itinaboy siya sa labas ng lungsod. At kanilang binato si Esteban, na tumatawag sa Diyos, at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y lumuhod, at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong ilagay ang kasalanan ito sa kanila. At pagkasabi niya nito, siya ay nakatulog. Walang legal na sentensya ang naipasa kay Esteban, ngunit ang mga awtoridad ng Roma ay nasuhulan ng malalaking halaga upang hindi gumawa ng imbestigasyon sa kaso. Ang pagiging martir ni Esteban ay gumawa ng malalim na impresyon sa lahat ng nakasaksi nito. Ang alaala ng panatak ng Diyos sa kanyang mukha, ang kanyang mga salita, na humipo sa mismong mga kaluluwa ng mga nakarinig sa kanila, ay nanatili sa isipan ng mga tumitingin, at nagpatotoo sa katotohanan ng kanyang ipinahayag. Ang kanyang kamatayan ay isang masakit na pagsubok sa simbahan, ngunit nagbunga ito ng pananalig kay Saul, na hindi maalis sa kanyang alaala ang pananampalataya at katatagan ng martir, at ang kaluwalhatiang namamalagi sa kanyang mukha. Sa pinangyarihan ng paglilitis at kamatayan ni Esteban, si Saul ay tila napuno ng galit na galit. Pagkatapos ay nagalit siya sa sarili niyang lihim na pananalig na si Esteban ay pinarangalan ng Diyos sa mismong panahon nang siya ay nilapastangan ng mga tao. Ipinagpatuloy ni Saulo ang pagyusig sa iglesia ng Diyos, tinutugi sila, dinakip sila sa kanilang mga bahay, at ibinigay sila sa mga saserdote at mga pinuno para sa bilangguan at kamatayan. Ang kanyang kasigasigan sa pagpapatuloy ng pag-uusig na ito ay nagdulot ng takot sa mga Kristiyano sa Jerusalem. Ang mga awtoridad ng Roma ay hindi gumawa ng espesyal na pagsisikap na pigilan ang malupit na gawain at lihim na tinulungan ang mga Hudyo upang sila ay mapagkasundo at matiyak ang kanilang pabor. Pagkamatay ni Esteban, si Saul ay hinirang na miyembro ng Sanhedrin Council bilang pagsasaalang-alang sa bahaging ginawa niya sa okasyong iyon.
Sa isang panahon siya ay naging isang makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ni Satanas upang isagawa ang kanyang paghihimagsik laban sa anak ng Diyos. Ngunit sa lalong madaling panahon ng walang humpay na mang-uusig na ito ay gagamitin sa pagtatayo ng simbahan na ngayon ay kanyang ibinabagsak. Pinili ng isang mas makapangyarihan kaysa kay Satanas si Saul upang pumalit sa lugar ng martir na si Esteban, upang mang-aral at magdusa para sa kanyang pangalan, at ipalaganap sa malayo at malawak na mga balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dito nagtatapos ang Kabanata 10. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.